Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong mga pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ito sa post ng Nightline News sa SMNI, itong Nightline News. 3 hours ago, sabi niya, news update. Senator Zubiri says the impeachment case against VP Sara Duterte is a witch hunt. Ito ang exact statement ng senador. They want to remove her from office para yung iba makaupo. At yung iba mawalan ng kalabang kandidato pagdating sa halalan sa 2028. So, via Troy Gomez. Bullseye. Sa itong pahayag ni Senator Zubiri, parehas yung pahayag ni Senator Amy doon sa Senate floor, I think, noong June 10, nung nagdebate sila bago nagbotohan yung back to sender, yung impeachment complaint. Nagsalita si Senator Amy. Sabi niya, gusto niyo ba talaga ng accountability? Punta kayo sa mga korte. Ito, ang ginagawa niyong ito, gusto niyo lang mawala si VP Sara dahil siyang pinakamalakas na makalaban niyo sa 2028. Huwag na tayong magmaang-maangan. Sabi niya, very frank. Senate floor yun, ha? Gusto niyang mawala dahil siya yung candidate to bait sa 2028. Kaya huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Which is very clear. Sa mga nagmamasid, yung hindi bulag, kasi may mga bulag din nagmamasid. Yung mga, alam mo na, tinatawag nila si VP Sara na Inday Lustay o ano yan. Magkano man lang yung kine-question of the 125 million na confidential funds noong 2022, halos kalahati yung clear na. Mga 70 million lang yung may notice of disallowance. Yun lang. Notice of disallowance lang yun ng COA. Wala pang final judgment ang COA. Tapos, hinuhusgahan nyo na magnanakaw si VP Sara. Sino ba yung merong congressman kalimutan ko kung sino na sabi ng isang kongresista dahil sa ginagawa ng Senado nadidelay ba? Dahil back to center ang Senado binibigyan ng blanket authority si VP Sara para magnakaw, ituloy ang pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Wow naman! Kala mo kung malinis sila. Yung 2025 budget, anong ginawa? Grabe! Most corrupt budget in history. Kagagawan yan sa Kamara. Ngayon, kahit it's better late than never, ang biggest business group sa Philippines, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, nagsalita na through their president na ang 2025 budget ay pinagmumulan ng korupsyon. Billions ang pinag-uusapan sa 2025 national budget. Tapos, ang galing niyong magsabi na VP Sara magnanakaw na. Sino ang mag-judge? COA. Wala pa namang final judgment ang COA. Tapos, grabe, nagmamalinis na punuhay. Lalo na ngayon, booking na sila sa ginawa nila sa 2025 national budget. Kaya, open na daw. Anong panawagan ng Speaker of the House? Makialam kayo, mag-ingay o mag-participate, pera nyo ito. Ay, we were not born yesterday. Booking na. So anyway, balik tayo dito sa pahayag ni Senator Zubiri, a real Mindanaoan. Okay, by the way, yung impeachment ni VP Sara, yung mga pumirma, sa Bukidnon, I think 5 congressmen o 6 ba? Only 1 did not sign. Mga congressmen sa Bukidnon. At sino yung nag-iisa na hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara? Congressman Jose Maria Zubiri. Sino yan? Yan ang tatay. Yan ang tatay ni Senator Zubiri. So very consistent. Yung pagiging Mindanaoan nila, nakikita nila Duterte, the best president we ever had. Kaya ito, salamat naman Senator Zubiri at nagsalita kayo ng ganyan na very clear na tumbok nyo talaga. And pagdating na sa botohan sa impeachment,
What do you expect from Senator Zubiri? Marami na siyang pahayag tungkol niya na against siya sa impeachment. Kaya, aasahan natin si Senator Zubiri na boboto pabor kay VP Sara. So, labanan sa Senate Presidency, nagsalita na si Senator Jingo Estrada, we have the numbers, sabi niya, more than 13, baka maging super majority pa tayo. So, secure na ang magiging Senate President, si Senate President Escudero, siya pa rin. Kung siya pa rin, alam nyo na. Sorry na lang, hindi tayo makakapanood ng bloodbath dahil sa unang session pa lang ng impeachment court, ang pag-uusapan dyan yung issue of jurisdiction. Itong mga kongresista, mga dilawan, sabi na, ilatag mo ng ebidensya. Trabaho ng impeachment court is to try and decide. Sandali lang. Very basic sa isang korte. Tingnan nyo muna yung jurisdiction. May jurisdiction ba ang 20th Congress sa impeachment na yan na sinimulan ng 19th Congress? Yon. So, simple majority, sabi ni Senate President Escudero. 13 lang, madismiss na yung kaso. Yan na, iiyak na sila. Pag iyak, yun, tatakbo na lang sila sa Supreme Court. Bahala ng Supreme Court. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa nangangailangan sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim ng saging lakatan na intercrop with Arabica coffee. So, panoorin nyo ang video na ito. Mayong hapon dia. So, nananom ka diya og kape? Nananom ko kape kay lang ba maka on harvest na tayo ka-support sa tong anak nga eskwela. Oo. Nanay, naipatiukan, wa na ko tantam ni. Ay naipatiukan di sa kanang kahoy, kanang dako kayo. Balite. Sa balite. Oo. So nanubra imong bangag. Nubra akong bangag ah. Punuan nga kape. 400 ka punuan nga kape imong tanom. Oo. So nindot gid kayo nga seedling. Nindot kani nga sidling kay kuan. 14 ka bulan makarbis na ta. Oh, so tag 25 pesos ang kada isa ka Kilo. Kuan ana, kada isa ka punuan. Punuan. Oo. So karon daghan na gyud ang natanom ni ko nga kape. So 400 ka punuan na. So luag na gyud ang area nga iyang natamunan. Napay sobrang nga bangag kapantuang patsukan nga makita. So straight ka. So daghan na gyud ang iyang bangag. Ani ang area nga iyang gitamnan og kape. Salamat ani sa Ginoo aning kape nga nagsuporta ani. Oh. Tanaw sa YouTube. Tanong kami kape kay. Tanong among sayote. Minus mami kuan pangita. Naman yung tanong may kape kay. Ay na lang po kung ma-harvest nami ka suporta sa mga anak ng mga eskwela. Salamat kayo. Salamat.